Kilalanin ang ating mga alagad ng batas at mga lider ng lipunan na handang protektahan at gabayan ang ating sambayanan. Tagapamahala ng katahimikan, seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Kasama ang ating magigiting na kapulisan ng Calabarzon at mga opisyales at lider ng ating komunidad sa programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Magandang araw, Calabarzon! Nandito na ang talk show na hitik sa talakayan at puno ng kaalaman. Ang inyong ultimate go-to source ng napapanahong balita at mga inspiring na kwento mula sa ating masisipag na kapulisan at mga kababayan. Kasama natin ang Police Regional Office 4A para talakayin ang mga maiinit na issue tungkol sa seguridad at katahimikan ng ating komunidad. Para sa mga updates at kwento, i-follow ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong screen: Facebook, Twitter, YouTube, TikTok at Instagram. Sa ngalan ng 14,000 strong members ng Pro4A sa pamumuno ni Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas at sa aming butihing direktor, Police Brigadier General Restituto Arcangel, isang ligtas at mapayapang araw sa inyong lahat. Kung may nais kayong i-report o isumbong, bukas po ang aming tanggapan para tumulong. Tumawag o mag-text lamang sa isumbong hotline na may numerong 0917-847-5757 o 0916-01752 o mag-comment sa aming PNP Complaint Hotline Facebook page na handa kaming umalalay para sa inyong kaligtasan. Kaya't huwag palampasin, sama-sama nating tuklasin, mag-usap at kumilos para sa ligtas at payapang Calabarzon. Kaya huwag na po nating patatagalin, umpisahan na po natin ang makabuluhang talakayan at tiyak makakapulutan natin ng mahalagang impormasyon. Ako po si Patrolwoman Rosemary Inamarga Rapiz at samahan niyo kami dito sa Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Kasama natin ngayon ang Deputy Chief of Police ng Biñan City Police Station, walang iba kundi si Police Captain Antonio Vernies. Sir, good morning po. Good morning. Ayun, kamusta po kayo, sir? At kamusta din po ang ating mga kasamahan sa Biñan City Police Station, sir? Mabuti naman at lahat naman ng ating kapulisan sa Biñan ay masaya at sa pamamagitan ng ating butihing Regional Director sa gabay ng ating Regional Director. Ayun. Okay, sir. Hindi na din po ako magpapatumpik-tumpik, sir. Bago po kita tatanungin sa mga accomplishment niyo, sir, pwede niyo po ba kaming bigyan ng kaunting background or geographical profile ng Biñan City, sir? Ang Biñan City Police Station na sa sakupan ng Biñan ay 24 barangay. Oh. At yan ang Biñan ay Lone District. Opo. Si Congressman Len Alonte. Ang aming mayor ay si Honorable Mayor Alma Dimagila Jr. Yung aming area na nasasakupan namin is 4,350 hectares. Sobrang laki din po, Oo. sir. Tapos yung aming population, 407,437. Oh. At yung aming voters na nakaregister ngayon, as of September, meron kaming 222,585. At yung aming population ratio, PNP population ratio natin, is 1:3,512. Yung livelihood ng Biñan, kami kasi yung pinakamalaking largest public market sa buong probinsya ng Laguna. Ayun po, sobrang napakalaki po talaga po ng Biñan po, sir, no? Ngayon po naman, sir, akin po din tatanungin po sa inyo kung paano nyo po maiilarawan ang inyong pamumuno bilang Deputy Chief of Police po ng inyong istasyon, sir. Ako ang tumatayong pangalawa sa Biñan Component City Police Station. Pangalawa sa aming hepe. Opo. Na kung meron siyang instruction, ako yung nagsasabi sa mga tauhan namin
Kasi ano mo naman ang hepe, busy yan. Ano? Kaya yung deputy, siya ang tagasalo Opo. ng mga instruction ng hepe para ma-re-echo sa mga personnel ng binyan kung ano mga dapat gawin. Ayun. Kaya kapag wala po si Happy, sir, Ako ikaw ang, po yung ano, taong bahay. tagapamalit po para sa kanya. So, sir, dun po sa sinabi niyo, dahil ikaw po yung taga-subaybay sa lahat po ng tauhan po dyan sa binyan, ng mga personal po natin, kapalit po ni Hepe tuwing busy siya, paano niyo po tinitiyak na ang lahat po ng inyong tauhan ay sumusunod sa patakaran at pamantayan ng kapulisan? Katulad lamang po ng policies and programs po ng ating Chief PNP patungkol sa no cellphone policy, sir, during tour of duty po. Hindi naman kami nagkulang diyan sa pagpapaalala sa mga tropa natin, sa mga tauhan natin, na pinagbabawal taga noon pa yung paggamit ng cellphone. Lalo na kung ikaw ay nasa patrolling, o kaya kung ikaw ay nakapost Opo. na nakikita ng maraming tao. Kasi pangit tignan, di ba? Nakikita ng maraming tao na cellphone lang ng cellphone yung police. Opo. Mas maganda yung nakikita mo yung bawat galaw ng mga tao. Siyempre, titignan mo kung ano yung mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Opo. Kasi kung busy ka sa cellphone, kahit sa harapan mo, hindi mo makita kung ano nangyayari. Nung pala, may insidente na pala sa harapan mo, ayun, dahil sa cellphone mo, hindi ka nakapag-react agad. Opo. Kaya ang aming hepe ay talagang pinagbabawal yung paggamit ng cellphone. Just in case na sila ay may activity, katulad ng Lucas, di ba? Yun, ino-authorize namin siya kasi magpipicture sila. Pero pag oras ng duty na nagpatrolling, checkpoint, o plansita, pinagbabawal natin ng cellphone. Dapat nakafocus po talaga. Dapat focus talaga. Opo. Baka mamaya, cellphone, mabangga pa habang nagpapatrol. Tama. Makadisgrasya pa, di ba? Kaya nga po. Kaya kapag tuwing po sir, tuwing may mga importante lang po talaga sila pwedeng gumamit. Like kapag magre-report na po sila. Oo. Mag-SMS po ba? Oo. Opo. Yun. SMS, gagawa sila ng AAR nila sa cellphone nila. Yun Yun, po. pinapayagan natin yun. Opo. Pag sila ay magpipicture, Yes po. yun, kunyari may insidente, BA, kailangan nilang gumamit ng cellphone nila. Yun, pinapayagan natin yun. Ayun. Hindi naman totally na talagang pinagbabawal natin. Pinagbabawal natin ito pag ikaw ay nasa patrolling, kung ikaw ay nakapost, no? Kasi nagbabantay nga tayo eh. Paano tayo magbabantay kung hawak natin yung mga cellphone natin? Opo. Kaya pag-applicable lang po talaga po, sir, ang cellphone. Kaya ayan po, sir, at dahil po ang Binyan City din po, sir, ay kilala sa pinakamalaking city dito sa Laguna. Ano-ano po ang mga krimen na madalas po ninyong nai-encounter, sir, sa Binyan? At kamusta po ang crime statistic po dito po sa Binyan, sir? Sa Binyan naman, makikita naman natin sa Binyan na sobrang laki at saka andyan yung market. Opo. Lalo na sa gabi. Kaya ang dyan, ang kadalasan dyan na nangyayari dyan, yung theft at qualified theft. Kasi yung mga mall, di ba? Hindi natin maiiwasan sa mall na talagang andyan ang mga qualified theft natin. Yung mga, minsan mga empleyado din nila. Opo. Di ba? Nakakagawa sila na ng pagnanakaw mismo doon sa kanilang pagtatrabahuhan. Diyan naman sa kalsada, yung mga estudyante na hindi rin minsan nag-iingat. Di ba? Lalakad sila, nakalitaw mga cellphone, nakalagay sa likod ng bulsa. Minsan din, nasa tao din, nasa mga estudyante rin. Nasa motive talaga. Oo. Kasi kung binibigyan mo ng motive yan, minsan kahit hindi niya gustong dukutin yan at nakita niya maganda, nakalitaw sa easy lang na kukunin. Kaya nga po, sir. Ayun, gagawin ang nakasalubong mo, dudukutin. Kaya dapat ang mga tao, nag-iingat din sila. Yun ang yung theft, tsaka qualified theft. Yun ang pinakaan namin dyan sa Binyan. Ayun. Tsaka sir, bilang deputy po na under po ng supervision po ng hepe ng Binyan, ano po yung mga estratehiya po dito para mapanatili po ang moral at motivation po ng inyong mga tauhan, sir, sa Binyan po? Lagi kong sinasabi sa mga tauhan namin, ako, bilang nagsimula ako sa PO1, nananating ko to ang rango sa ngayon, talagang trabaho lang. Yun ang sasabi ko sa kanila. Na tayo ay magtrabaho lang ng tama. Wala tayong maapakang ibang tao. Tama.
para marating din nila yung narating ko. Opo. Yun ang moral na binibigay ko sa nila na sa ngayon, mababa lang tayo. Pero pag tayo nagtrabaho, nagsikap, marating din natin yung ating gustong marating. Tayo ang balang araw, sila ay magiging opisyal na katulad din namin. Opo. Kaya, saka kung anong meron, pagtiyagaan na yun kung anong meron. Opo. Wag na maghanap ng sobra-sobra. Ayun. Ayun nga po sir, kaya sa pagpapasok pa lang po sa pagpupulis, like po sa training center, tinuturo na din po yan po yung sunod lang po ng sunod. Oo. Kasi hindi rin po sa atin yun iuutos kapag tayo din mapapahamak po Oo. sir. Dahil para din po yun sa atin. Parang nagiging good example din po kayo para ma-high po yung moral po ng ating mga kasamahan po dun sa binyan sir.